Humihingi ng paumanhin ng Department of Foreign Affairs kina Sulu Sultan Jamalul Kiram at Raja Muda Agbimuddin. Ito ay dahil sa hindi agad pagkakatanggap ng liham na nagsasaad ng kanilang claim sa Sabah. Pinabulaanan din ng DFA na tinawag nilang terorista ang grupo ni Kiram. Ang ulat mula kay Aya Macalma. Itinanggi ng Department of Foreign Affairs na galing kay Secretary Albert Del Rosario ang bansag sa mga Pilipinong miyembro ng Kiram na sila ay terorista. Ito naman ay pinabulaanan ng Department of Foreign Affairs. The report was written out of context and that the Secretary did not, I repeat, did not label the Filipino group as terrorist. Gayunman, inamin ng DFA na nahanap nila ang liham ni Raja Muda Agbimuddin Kiram noong isang linggo. Ang laman ng sulat ay ukol sa kanilang ipinaglalaban sa pag-angkin ng kanilang teritoryo sa Sabah, Malaysia. Ngunit tumanggi ng idetalya ni Hernandez ang iba pang nakasaad sa sulat at kung sino ang tumanggap nito. Kaya naman humihingi ng paumanhin ang kalihim sa nangyari at ngayon ay gumagawa na sila ng draft letter upang personal na magsorry kay Raja Muda Agbimuddin Kiram at kay Sultan Jamalul Kiram. Nirerespeto rin ng DFA ang paghingi ng tulong ng mga Kiram sa United Nations Human Rights Office. We have one missing letter which has been found with us, and the Secretary of Foreign Affairs has already said that he takes full responsibility for the oversight because of the principle of command responsibility. The Secretary said that this buck stops with me. Kinumpirma naman ng DFA na may mga sibilyan nang dumating mula sa Sabah at kanilang hinihintay ang go signal ng Embahada ng Malaysia kung maaari nang makapasok ang BRP Tagbanwa para sa humanitarian at consular assistance sa mga Pilipino. Hanggang sa ngayon ay hindi pa rin makumpirma ng Department of Foreign Affairs kung ilan na nga ba ang namatay sa naganap na airstrike Martes ng umaga sa Lahad Datu, Sabah, Malaysia. Ngunit patuloy pa rin ang kanilang apela sa Malaysian forces na iwasan ang mga kababaihan at maging ang mga bata. Pero sa kabila nito ay patuloy pa rin naninindigan ng ating pamahalaan na hindi maapektuhan ang peace process. Para sa Telebisyon ng Bayan, Aya Macalma.